Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 22, talata 1 hanggang 8. Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan. Hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, iuwi muna ninyo ito at hintayin hanapin ng may-ari sa kaninyo ibigay. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asno, damit, o anumang bagay na inyong napulot na maaaring naiwala ng isang Israelita. Ibalik ninyo sa may-ari. Kapag nakita ninyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pangbabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Kung may makita kayong pugad ng ibon, sa lupa o sa punong kahoy, na may inakay o kaya'y may nililimlimang itlog, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mabuhay kayo ng mahaba at masagana. Lagyan ninyo ng harang ang bubong ng bahay na gagawin ninyo upang hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-22 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 9 hanggang 16. Huwag ninyong tatamnan ng ibang binhi ang inyong ubasan. Kapag yaoy tinamnan ninyo ng ibang binhi, ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dadalhin lahat sa santuaryo. Huwag ninyong pagtutuwangin sa araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa lana at lino. Lagyan ninyo ng palawit ang 4 na sulok ng inyong balabal. Mga tuntunin tungkol sa puri ng isang babae. Kung ang isang lalaki ay mag-asawa at pagkatapos magsiping ay siraan ng puri ang babae at ipamalitang hindi na ito dalaga, ang magulang ng babae ay dudulog sa matatanda ng bayan. Taglay ang katibayan na dalaga ang kanyang anak nang ito'y mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama: ang anak kong babae, pinahintulutan kong mapangasawa ng lalaking ito, ngunit pinagbintangan ng masama matapos sipingan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 22, versikulo 17 hanggang 23, at ang sabi, sinira niya ang puri ng aking anak at ipinamalitan niya, hindi na ito birhen ng pakasalan niya, subalit narito po ang katunayan ng kanyang pagkabirhen, at ilalagay nila sa harapan ng matatandang pinuno ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Pagkatapos nito, uhulihin ng mga pinuno ng bayan ang lalaki at kanilang hahagupitin. Bukod doon, siya ay pagmumultahin ng 100 pirasong pilak at ito ibibigay sa ama ng babae dahil sa ginawa niyang paninirang puri sa isang babae Israelita. Sila ay mananatiling mag-asawa at ang babae hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki habang siya ay nabubuhay. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging berhen, ilalabas ang babae sa may pintuan ng bahay ng kanyang ama. Babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lungsod hanggang sa mamamatay sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama. At ito'y kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki ay nahuling nakikipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal at hindi naman ito humingi ng saklolo,
gayong sila'y nasa loob ng bayan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 22, verse 24 to 30. Ay inyong ang ilalabas kapwa sila sa pintuan ng bayang yaon at inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Ang babae sapagkat di siya sumigaw ay nasa bayan at ang lalaki sapagkat pinangayupapa ang asawa ng kanyang kapwa. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ngunit kung masumpungan sa parang ng lalaki ang isang dalagang mag-aasawa at dahasin ng lalaki siya at sumiping sa kanya, ang lalaki nga lamang na sumiping sa kanya ang papatayin. Ngunit sa babae ay huwag kang gagawa ng anuman, wala sa babaeng yaon ng anumang kasalanang marapat ikamatay, sapagkat gaya ng kung ang isang lalaki ay bumabangon laban sa kanyang kapwa at pinapatay niya siya, ay gayon din ang bagay na ito. Sapagkat nasumpungan niya siya sa parang, ang dalagang mag-aasawa ay sumigaw at walang magligtas sa kanya. Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donselya na hindi pa naipangako at ihigay niya siya at sipingan niya siya at sila'y masumpungan, ang lalaki nga na sumiping sa kanya ay magbibigay sa ama ng babae ng 50 siklong pilak at siya'y magiging kanyang asawa sapagkat kanyang pinangayupapa siya. Hindi niya mapapalayas sa lahat ng kanyang kaarawan. Huwag kukunin ng isang lalaki ang asawa ng kanyang ama at huwag ililitaw ang balabal ng kanyang ama. This is the word of God.